Pinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes, 27 sa buwan ng Nobyembre taong 2025, sa ulo ng mga balansyadong balita. Department of Foreign Affairs inaalam na ang impormasyon kung may ilang Pinoy ang natrap sa malagim na sunog sa Hong Kong. Congressman Sandro Marcos handang humarap sa ICI. Dalawang contractors na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan kinasuhan ng BIR. Mga sangkot sa pag-abuso sa LOA ng BIR iimbestigahan. Senador Jinggoy Estrada pinagsusumite naman ng Sandigan Bayan ng requirement sa pagbiyahe abroad. Budget ng Office of the Vice President sa 2026 walang hirap na lumusot sa Senado. Halos 4,000 pamilya apektado ng malaking pagbaha sa Cagayan. 82 taong gulang na lolo pinutulan ng dila sa Zamboanga del Sur. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ng Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, inaalam na ng Department of Foreign Affairs kung totoo ang impormasyon na may ilang Pinoy nga ang natrap sa malagim na sunog sa Hong Kong. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, ang unverified reports ay natanggap ng Philippine Consulate General sa Hong Kong. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong reports na may Pinoy casualty sa malaking sunog sa Wang Fuk Court Residential Estate sa Tai Po District. Nagpapatuloy naman ang koordinasyon ng Consul General sa Hong Kong Police Force upang tumulong na sakaling may Pilipinong nasugatan o naapektuhan ng sunog. Batay sa report, hindi bababa sa 44 ang nasawi sa naturang trahedya. At sa update sa balitang yan, umakit pa sa 55 ang nasawi habang mahigit 280 na katao ang nawawala kasunod ng sunog sa high-rise residential tower sa Hong Kong. Nagsimula ang sunog sa mga bamboo scaffolding sa mga apartment building sa Wang Fuk Court dyan po sa Northern District ng Tai Po na nasa ilalim ng estate-wide maintenance. Dahil sa highly flammable scaffolding at construction materials, mabilis na kumalat ang apoy sa mga building at natrapa ang mga residenteng karamihan umano ay mga senior citizen. Ayon sa Reuters, ito na ang deadliest fire incident sa kasaysayan ng Hong Kong matapos ang 1996 fire kung saan kumitil naman sa buhay ng 41 katao. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, handang humarap sa Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Sa kanyang liham na pinadala sa ICI, iginit ni Marcos ang buong kooperasyon at respeto nito sa proseso ng investigasyon ng komisyon. Dagdag pa ni Marcos, lahat ng mga ipatatawag sa ICI ay kailangang humarap at makipag-cooperate para lumabas ang katotohanan. Nauna nang sinagot ni Marcos si resign ako Bicol Congressman Saldico at sinabing nakikipag-alyansa at sumusunod na umano si Ko sa agenda ng DDS para pabagsakin ng Marcos administration. Sa latest video ni Ko, dinamay na rin ang kanyang pangalan sa issue ng budget insertions pati ang kanyang ina na si First Lady Liza Araneta Marcos na umanay sangkot sa mga smuggling sa bansa.
Kinasuhan ng BIR ng tax evasion ang dalawang kontratista na sangkot sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Ang kinasuhan ay ang Sims Construction Trading at ang proprietor na si Sally Santos. Gayon din ang IM Construction sa katauhan ng kanilang presidente na si Robert Imperio. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin, aabot sa 13.80 million pesos ang iniwasang buwis ng respondents sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga hinalang dokumento. Batay sa pagsisiyasat, tumanggap ng kabayaran ng IM Construction Corporation para sa konstruksyon ng pumping station at floodgate sa Barangay Santo Rosario, Hagonoy. Subalit, natuklasan na walang naitayong proyekto sa nabanggit na lugar. Samantala, hindi din nakapagtayo ng reinforced na river wall sa Barangay Pial sa Baliwag ang Sims Construction Trading kahit tinanggap nito ang kabayaran para sa naturang proyekto. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa ang mga balita ay imbestigahan na ng Bureau of Internal Revenue ang kanilang mga kawani na sangkot umano sa pagsasamantala sa pag-i-issue ng Letters of Authority o LOA. Ginawa ni BIR Commissioner Charlito Mendoza ang hakbang matapos silingin naman ng Senador Erwin Tulfo ang pag-iimbestiga sa mga reklamo na ginagamit sa extortion at iba pang uri ng harassment ang LOA. Nauna rito, sinuspindi ng Bureau ang pag-i-issue ng field audits at LOAs, gayon din ang mission order sa harap ng seryosong paratang. Sinabi ni Mendoza na bukas ang kanyang opisina para sa stakeholders at taxpayers na nakararanas ng pang-aabuso mula sa pagsisilbi ng Letter of Authority. Naghain ng not guilty plea ang 8 akusado ng kasong katiwalaan na may kinalaman sa 289.5 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Sa isinagawang arraignment, 8 ang dumating sa korte habang hindi nakadalo sa dating DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Bigong humarap si Calvo sa pagbasa ng sakdal dahil kahapon lang naglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan na 6th Division na nag-aatas na ikulong siya sa QC Jail Female Dormitory sa Campo Caringal. Sa record ng 5th Division, nakapagpiyansa si Calvo noong Lunes pero dahil sa amendment of case na ginawa ng prosecution, naisama siya sa non-available na malversation case at muling naaresto kahapon. Nakatakda ang hiwalay na arraignment ni Calvo sa December 2. Samantala, itinakda naman ng korte ang pre-conference para sa kasong graph sa mga petsang January 9, January 19 at January 26 at sa February 5, February 12, February 19 at February 26 ng susunod na taon. 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, pinaimbestigahan na ng Council of Concerned Citizens sa Bacolod sa Independent Commission for Infrastructure ang nasa 30 hanggang 50 flood control project sa Bacolod City. Personal na isinumite ng chairman itong si Attorney Benecito Novero ang report ng konseho na nagsagawa na rin naman ng investigasyon. Ayon sa abogado, may mga ghost, substandard at incomplete tumanong mga proyekto sa kanilang lugar. Pinanukala rin ng grupo na sa ICI na mag-deputize na mga ito ng investigative team sa bawat congressional district. Nabubuoy naman ang mga private citizens, professional at civic-minded people. Narito ang kanyang tinig. We are requesting the ICI, more particularly the Honorable Chair, Justice Reyes, to immediately conduct the investigation. Maybe go to personally send some technical men competent enough to verify our reports, authenticate this, and hopefully truth can be derived from their investigation. Corrections can be effective accordingly. Samantala, tiniyak ni House Speaker Faustino Bogie III na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sa isang statement, sinabi ni D na bahagi ng kanilang tungkulin ang accountability kaya dapat handa sila makipagtulungan sa anumang proseso o mandato ng ICI. Ginawa ni D ang pahayag kasunod na pagharap ng kaso ng ICI sa Ombudsman sa 7 mambabatas. Kabilang dito sina Edwin Guardiola ng Construction Workers Solidarity, James Ang Jr. ng Uswag Ilonggo Party List, Journey Nisay ng Pusong Pinoy Party List, Agustina Pancho ng Bulacan, Joseph Lara ng Cagayan, Francisco Matugas ng Surigao del Norte at Noel Rivera ng Tarlac. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng
hapon. Nagpahayag ng commitment sa publiko ang Philippine National Police na tutugisin nila ang 7 pang natitirang wanted dahil sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Babalaan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na maaaring maharap sa obstruction of justice ang sinumang mapag-aalamang nagkakanlong sa mga akusado. Ginawa ni Nartates ang pahayag kasunod ng pagsisilbi ng CIDG ng arrest warrant sa ikasyam na naarestong akusado na si DPWH 4B Planning Chief Montrexis Tamayo. Samantala, 2 pa sa mga natitirang akusado nagpahayag na rin ng surrender feelers mula sa ibang bansa. Ito'y sina SunWest President Aderma Agazar na nasa New Zealand at SunWest Treasurer Cesar Buenaventura na nasa New York. Sa iba pa natin mga balita, pinagsusumite ng Sandigan Bayan ng requirements si Senator Jinggoy Estrada bilang kondisyon sa kanyang kahilingan na bumiyahe abroad. Ang direktiba ay mula sa 5th Division ng Anti-Graft Court matapos mag-file ng motion sa Estrada para maglakbay sa Japan mula December 26 hanggang December 31. Nag-request din ang mambabatas na bumiyahe sa Norway, Iceland at Austria mula January 5 hanggang January 15 ng susunod na taon. Ayon kay Associate Justice Henergito, binigyan sa Estrada ng 5 araw na palugit para isumite ang requirements na kinabibilangan ng kanyang itinerary, hotel booking details, authority to travel at affidavit of undertaking. Ang naturang senador ay kabilang sa mga nirequest na maisyuhan ng immigration yung lookout bulletin order dahil sa kanyang pagkakadawit umano sa flood control scam. Si Estrada ay may nakapending pa ring kaso dahil sa PDAF o pork barrel skandal. 23 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, mabilis namang naaprubahan ng Senado ang 889 million proposed budget ng Office of the Vice President. Sa plenary session, inihain ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito ang mosyong tapusin ang deliberasyon sa pondo ng OBP at walang 5 minuto ay agad itong inaprubahan. Wala ring pagtutol mula sa sinumang senador bago tuloy ang aprubahan ni Senate President Tito Soto ang panukala. Personal na humarap si Vice President Sara sa Senado. Mabilisan naman ang kanyang ginawang press con at tumangin na itong sumagot sa mga tanong ng media. Narito ang kanyang tinig. Dalawa lang po yung sasabihin ko. Unang-una sa inyong lahat, sa Senate beat ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat ng Blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Samantalang umabot na sa higit na 4,000 pamilya o katumbas ng higit 13,000 individual ang naapektuhan ng pagbaha dahil sa walang patid na pag-ulan na dulot ng shear line dyan po sa lalawigan ng Cagayan. Sa monitoring ng Cagayan PDRRMO hanggang kaninang 1:00 ng hapon, 50 barangay mula sa siyam na bayan sa probinsya ang apektado ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Nasa halos 700 pamilya ang nananatili sa evacuation centers habang ang iba ay pansamantalang nanunuluyan na sa ibang lugar. Nakaposisyon pa rin ang rescue equipment ng PDRRMO para sa tuloy-tuloy na pagsagip sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. 25 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, isa namang lolo. Isang 82 anyos na lolo ang pinutulan ng dila habang natutulog sa kanilang bahay sa Tukuran sa Zamboanga del Sur. Nakilala ang biktima na si Rogelio Chavez na natagpuan ang kanyang anak na si Berhil na duguan at nawawala ang dila. Batay sa report ni RH Summer 19 June de Macotac, inabutan pa ng anak ng biktima ang suspect na si alias Kim Kim na may problema umano sa pag-iisip na hawak ang patalim na ginamit. Agad na naisugod si Rogelio sa Zamboanga del Sur Medical Center para sa paunang lunas at kalaunan na inilipat na rin sa Margo sa Tubig Regional Hospital para sa operasyon. Samantala, nagkasundo naman ang mga ito at nangakong tutulong ang pamilya ng suspect sa pagpapagamot sa biktima.
Nagbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 15 million pesos sa Corazon C. Aquino General Hospital bilang karagdagang suporta. Sa kanyang talumpati ng bumisita sa ospital, sinabi ng Pangulo na kukunin ang nasabing pondo mula sa Office of the President. Nasa 7,000 na pasyente ang kayang accommodate ng 3 palapag na ospital na may 50-bed capacity. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ugnayan ng national government sa lokal na pamahalaan at sa publiko, lalo na sa pagsasakatuparan ng mga proyekto. Pinuri rin ng Pangulo si Manila Mayor Isko Moreno sa paglalaan ng pondo para gawing moderno ang ospital sa lungsod. Binatikos naman ni Senator Alan Peter Cayetano si Department of Health Secretary Ted Herbosa sa kapalpakan nitong gampanan ng kanyang tungkulin, kaya pinagre-resign niya na rin ito. Sa plenary debate sa Senado, naunang kinwestiyon ni Cayetano ang delayed at kulang na delivery ng bakuna kontra trangkaso o flu vaccine sa mga LGU. Marami umanong mga magulang ang ayaw ng pabakunahan ng kanilang mga anak dahil ang mga bakunang dumadating sa LGU ay isang buwan na nilang o isang buwan ng expired o isang buwan na lang at mae-expired na. Narito po ang kanilang mga tinig. Isang tanong lang, can you guarantee us in 2026 there will be no delays? Because if not, let's get a secretary who can. Ang dami natin pinag-uusapan dito, budget nyo, laki-laki. Tapos, yung on time lang yung bakuna. I think it's unacceptable that we do not have a hard answer here that hindi madidelay ang mga bakuna. We're not talking about all kinds of medicines and competing. Ang pinag-uusapan pa lang natin yung routine na bakuna plus sa senior citizen na yung flu. Yung flu lang, hindi natin ma-solve yun. Sumunod naman, kinwestiyon pa ng senador ang hindi pagkakaroon ng survey at update sa mga case rate sa mga ospital sa loob ng ilang taon na nagdudulot ng kalituhan sa bilang o babayaran ng mga pasyente. Balikan natin si Cayetano. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. So, Mr. President, we will meet tomorrow. And I will bring an IT expert. You bring the list of the 160 hospitals and all of this case rate. Okay? No, sir. Sa iba pang mga balita, dapat mapanagot at mapakulong ang lahat ng sangkot sa katiwalian sa gobyerno at mawakasan ang political dynasties. Ito ang nananatiling panawagan ng gaganaping Baha sa Luneta 2.0 rally sa November 30. Gayunpaman sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Professor David Michael San Juan, ang National Convener ng Taong Bayan, ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o tama na nire-respeto nila ang iba pang panawagan ng sasama sa rally na pagbibitiw sa pwesto nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang kanyang tinig. Ang aming publikong panawagan ay panagutin lahat ng sangkot, lawakan at laliman ng investigasyon kahit pa makarating sa palasyo, kahit na masaklaw ang buong gobyerno kung iyon ang kailangan para malaman ang katotohanan. Pero at the same time, nirerespeto namin ang paninindigan naman ng iba naming mga kasamahan sa KBKK, na mayroon na ring ilang grupo na ang panawagan ay Marcos and Duterte resign. Okay. Lilinawin ko ho, yun ang mga naririnig nating pinapanawagan na iba nating grupong kasama. Balansyado. At 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalikan natin ang iba pang mga balita. Kami po ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay hatid driver po ng e-bike. Bay, makinig kayo sapagkat mukhang may bago pong paiiraling kautusan ang Department of Transportation sa pamamagitan po ng LTO. At kung ano itong bago pong patakarang ito tungkol sa mga e-bike, ay aalamin ho natin kay Asek Marcos Lacanilao, ang chief ng LTO na nasa linya natin. Asek, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri po sa DCRH. Magandang hapon po, Sir Henry, at magandang hapon sa lahat ho ng ating tagapakinig at nanonood. Sige po, ano ho nga ba itong inyong paiiraling patakaran sa mga e-bike? Actually, sir, ganito po kasi yan eh. Yun ho kasing mga e-bikes natin, karamihan po minsan tumatakbo na po sa main Toro Highway.
Minsan sa main highway, tumatakbo. Nung isang araw, kahapon nakakita ako, tumatakbo nga ho sa may gilid na EDSA eh. Aha. So, bawal na po yan. Huhulihin po namin yan na yung mga e-bikes na tumatakbo sa mga main thoroughfares. National highways, yung mga... Kasi sa totoo lang Henry, yung mga e-bikes, ang ano po talaga niyan for private area lang, nasa loob ng subdivision. Ang nangyayari po ngayon, wala pong proper license o hindi rin naturuan yung mga minsan nagmamaneho, minsan kasama natin sa bahay, minsan bata pa, tumatakbo sa highway. So nagiging sanhi po ng mga aksidente. So kanina nga po nag-attend kami ng budget hearing, isa rin po na sinabi yan ni Senator Raffy Tulfo na totoo naman na talagang nagiging problema. At kailangan na po sigurong gumawa ang gobyerno ng hakbang para po maiwasan kasi nagkakaroon ho ng sanhi ng aksidente. Ako nga muntik nung mabangga nung isang gabi dahil basta na lang ho silang tumatawid. Alright. So ang ano po natin, habang mag-aantay po tayo kung ano pa ang mangyayari kung sa DOTR po kasi magagawa rin ng polisiya niyan kung sila ba ay yung license at registration, pabor po ako doon. Ngayon, ang ano po namin, bawal na muna sila sa highway. Alright. Main thoroughfare, bawal po, wala pong tatakbo sa highway kasi kapag nahuli po namin, i-impound po namin yun. Okay. Ashek, dalawang bagay muna bago ko alamin yung parusa, bago ko alamin kung kailan ang implementasyon nito, at bago ko alamin kung yung iba pa mga pasikot-sikot tungkol sa patakarang ito. Dalawang bagay muna. Ano ba yung e-bike at ano ba yung alin ba dyan ang mga main thoroughfares na binabanggit po ninyo? Baka pwede ninyo kaming ma-educate dyan. Opo, Sir Henry, yung e-bike po yun yung mga nakikita natin na mga electric bike, minsan four-wheel drive, four wheels, minsan two wheels, minsan three wheels ang nakikita natin. Actually, sir, hindi sila regulated eh. Sa totoo lang, tumatakbo sila pero dapat sa mga private na lugar lang. Kaya lang, ang nangyayari, yung mga kababayan natin, dahil nga sa transportasyon, nilalabas na nila sa main highway. Main highway po, yung main thoroughfare na tinatakbuhan. Kaya pinagbabawal na po ngayon yan. Kasi nagiging sanhi ng mga aksidente. Ang taas po ng aksidente natin dahil sa mga ganyan. Kasi hindi naman natin sila masisisi, wala silang license, hindi nila alam yung mga traffic rules. Kaya basta na lang po natawid, basta na lang po nagkakat. So yun po. Okay. Kaya po actually, ako nga po, December 1 sana, hulihan na eh. Kaya lang, advice ni Secretary Banoy Lopez na i-inform muna ang public na ganyan. Pero we will give 10 days. Pero from now, araw-araw kami mag-i-inform na bawal na. Okay. Kasi after ng 10 days, sir, talagang diretsuhan yan, i-impound ko po yan. So, ang e-bike ay mga electronic bike o mga bicycle o motorcycle na pinatatakbo ng kuryente na may sidecar. Opo, minsan depende po eh, iba-iba yung itsura. Merong itsurang golf cart, merong itsura na tri-bike, minsan bihira na yung single eh. Pero ganun po ang kadalasan po yung malalaki eh, yung four-wheel. Pero itong mga tumatakbo ditong namamasada, halimbawa dito sa amin sa kahabaan po ng Buendia papunta ng Mall of Asia, dadaan ng Makapagal, yung mga badya ba yun? Ano ba yung pronunciation doon? Yung mga hindi naman po yan, sir. Bawal din po yan. Pinagbabawal po yan yung mga mga yung mga po ba yun yung mga parang kolong-kolong? Yeah. Oo. E-bike ba yun? Kasi parang crudo naman. Meron pong e-bike na gano'n ang itsura. Okay. Pero yung mga nakikita po natin sa may mga area na parang mga minodify lang sa na kolong-kolong na ginagawa nilang pamasada. Tapos nasa main highway. Basta po yan nasa main highway, bawal po yan. Sige, dito na tayo sa main highway. Ito bang Makapagal ay main highway? Opo, Makapagal. Main highway po yan. Mula po dito sa may dulo, bandang Buendia na sa may World Trade hanggang doon sa may papunta ng Coastal.
Opo. Okay. Main thoroughfare po yan. Main thoroughfare. Alright. Talagang marami pong majority dumadaan. Ang Rojas Boulevard ay main highway. Opo. Tama po Okay. kayo. Ang EDSA, ang Quezon Avenue, main highway yan. Main highway po yan. Pati ho Aurora Boulevard, main highway Okay. yan. Ang Buendia simula po sa Pasay hanggang sa Makati sa dulong bahagi ay main highway din. Tama po kayo. Okay, so marami pala maraming Opo. Kaya po sa totoo lang ang e-bike po nasa private na lugar lang. Okay. Kung yung subdivision o yung barangay na kanto-kanto lang, ganun lang. Hindi po nila inilalabas po sa main highway o yung malawak na kalye para madali nila maintindihan na maraming sasakyan na dumadaan na lalo na't mabibilis. Paano po kung sa mga service road? Yung mga service road din po, sa totoo lang, dahil ang dami rin po dumadaan dyan, sir. Talagang hindi po yan. Yun nga po yung private, ito nga yung definition po niya, saan ba siya pwedeng gamitin? Yes. Yung mga private na area. Yung mga subdivision o yung mga sa loob lang ng barangay, kanto-kanto lang, ganun siya. Pero hindi po yung mga dinadaanan po ng talagang mga sasakyan. Okay. Main highway or secondary road, para po maiwasan yung mga aksidente. Yung kahabaan ho ng Taft hanggang sa mula Baclaran hanggang sa pinakaduluduluhan sa may papunta ng Caloocan, yan ba ikuan? Main highway ba yan? Secondary road po yan, pero marami pong dumadaan. So pwede rin yan ho, ang e-bike? Pwede rin po. Pwede yung hulihin dyan. So ibig sabihin, bawal din ang e-bike dyan sa Taft? Opo. Okay, malinaw. Opo. Sa yung Harrison Street, bawal din. Basta po sir, yung mga dinadaanan talaga ng mga karamihan ng mga sasakyan natin na highway o secondary road, talaga pong nagkakaroon po talaga ng sanhi ng aksidente. Wag naman pong magagalit ang lahat. Kaya lang tingnan po natin yung datos yung mga naaaksidente. Kami po sa LTO, pinag-aano po namin yung road safety. Basta dumadaan, basta dumadaan ng PUJ, PUBs, private mga truck, ang kategorya niyan ay national or secondary road, bawal sila riyan. Opo. Ayan. Ngayon, ay paano kaya ito? Marami-rami ito. Do you have enough na ma-deputize ninyo para makapanghuli nito? Yes, marami naman pong deputize ang LTO, pati nga yung mga LGU. Pero we will inform the LGU, sir, para malaman nila yung mga pagbabawal na nito, para mahuli rin po nila. Okay. Kasi sa totoo lang, sabi nga po ni Senator Tulfo kanina, parang lumalabas na sila na ngayon yung hari ng karsada na bigla silang tumatawid, na walang tingin. Talagang cause po talaga ng aksidente, sir. Tingnan ho nila yung datos ng aksidente. Alam ko kailangan ng mga kababayan natin ng transport, pero ang importante ho yung ligtas sila makauwi sa bahay nila kaysa naman po sila mapahamak. At ano ho ang penalty pag nahuli? I-impound po namin yan. First huli pa lang, impound na? Ang ilalabas po namin, kasi wala po silang mga lisensya, sir. So, ang ilalabas po namin yung guidelines, pero i-impound po talaga. Okay. Sa second offense, hindi, kung ikanin nyo... Kasi impound na po. Wala nang second offense. So, basta nakita ninyo riyan, kumpiskahin na. Opo, nasa highway po, i-impound po talaga yun. Nako, ito ba ho ay effective din? Hindi lamang sa Metro Manila, buong bansa ba ito? Buong Pilipinas po. Buong Pilipinas. Nako, mag-iingat ako palagay ko mabigat-bigat ito. Opo, kailangan po nating sumunod, sir, kasi sa totoo lang, yan ang nagiging problema, sir. Naunawaan ko mga kababayan natin, pero importante pa rin po yung disiplina. Kaysa naman magkaroon ng aksidente, sir, yung safety din naman nila ang iniisip namin. Pero Asek, ito ho ba ay may hakbang ba na paano ba malilisensya, mariregulate yan? Paano marirehistro yan? Sir, nasa proseso po kami na para mapapilan, mairehistro yung mga at saka magkaroon po ng lisensya yung mga nagmamaneho para po maintindihan nila. Pero pansamantala, wag po nilang gamitin sa main highway. Wag nilang hayaan mga anak nila minor de edad nagda-drive sa main highway, minsan isang buong pamilya pa.
Oo. At baka pwede rin ho namang through your department, yung mga nagbebenta nito yung mapagsabihan na huwag naman kayo magpakawala nito nang walang rehistro. Pag nagbenta kayo nito, kasi hodang dumagdag sa bayad, huwag ninyong hayaang lumalabas na sa kalye para bagang bumili lang ng bisikletang dalawang gulong nang mabili, sinakyan na, wala nang usap-usap. Di ho ba? Totoo po yan. Opo. Oo, yung mga manufacturer, Asek, baka pwedeng makausap ninyo at masabihan. Maganda po ang inyong panukala. So, ipapatawag ko po yung mga dealers para maunawaan naman po nila. Hindi naman namin hanap buhay nila. Pero kailangan po talaga, safety pa rin ang number one. Road safety po eh. Opo. At siguro ma-empower na ho yung mga barangay na kasi alam naman siguro, madali naman siguro para hindi na kayo mahirapan, bago pa lang dumating ito, ang DILG sana makapag-memo na sa mga barangay chairman na kung sino man ang may mga e-bike sa kanilang mga lugar ay masabihan na bago pa dumating ang deadline ninyo na para hindi na sila makalabas. Opo. Sa DILG kasi ngayon naman madali na ang Viber ng mga opisyalis. Opo. Madali na pong i-inform. I-Viber na lang yung mga barangay chairman sa buong Pilipinas. Makakarating na agad yan na lahat ng may mga e-bike sabihan walang second chance ito. Pagka ito'y nahuling minsan, impound agad. Opo. Tama po kayo. Yan. Sige. So Asek, para doon sa mga ngayon pa lamang tsak na may mga kukunot ng noon magagalit sa inyo. Tanggapin. Ano ang gusto ninyong sabihin sa kanila? Naintindihan ko po, marami tayong kababayan na magagalit sa amin. Pero kailangan ko pong ipatupad ito kasi para sa safety nila. Sana maunawaan nila na karamihan po kasi na nagmamaneho dito, wala hong lisensya, wala ho silang proper education kung ano yung dapat na ipatakbo natin sa kalye. Kaya ho, nagkakaroon ng aksidente. Tingnan ho nila yung datos ng aksidente. Napakataas po pagdating po sa e-bike. Kaya po pati si Senator Tulfo may concern din dahil talagang na marami naman. Pero yun na nga, aayusin po natin kasi attached agency kami ng DOTR, hingi rin pa rin kami ng guidance para kung paanong lisensya at rehistro nitong mga e-bikes. Alright. Asek, salamat ng marami sa inyo. Maraming salamat po. Good luck on your new order. Thank you so much. Si Asek Marcos Lacanilao, ang hepe ho ng Land Transportation Office. Balansyado! Mga e-bike enthusiast, yung ba, mag-ino-customize pa eh. Oo. Kung lang, mag-ingat lang kayo at alamin kung saan kayo po pwede at hindi pwede. Para hindi na ho kayo makumpiskahan. Problema kasi, nationwide po ito, hindi lang sa Metro Manila ho ito, Baka kayo matimingan ng LTO at matimingan kayo ng kanilang mga deputized agent. Wala kayong lusot dito pagkat wala ng second chance ito. Pag nahuli ho kayong dumaan dun sa mga main road, yung mga may dumadaang jeep, bus, taxi, truck. Basta alam naman ninyong daanan ng lahat ng mga sasakyang malalakihan. Yan ay national or secondary road. Bawal kayo riyan. At pag nakita kayo at namataan kayo riyan at nakuha ang inyong e-bike, impounded, wala pang binabanggit kung matutubos ba ito o hindi. Sigurado naman kung matutubos yan, ay hindi ho basta-bastang salapi yan. Kaya bumibili, nag-aarma ho na. Alam ko, magkano lang yata ngayon ng e-bike. 60,000, nakakabili ka na ng maganda-gandang e-bike Yung may parang angkasan pa at pwedeng ipamalengke, hindi ba? Kung kukumpiskahan ka niya, tas hulugan pa, ginagamit mo sa iyong munting negosyo, pagkatapos ipatutubo sa iyo ng 10,000, masakit-sakit yan. Mag-ingat at sumunod sa mga patakaran. Tandaan natin madalas, alam mo ninyo, lagi naman nating pinag-uusapan yan. Meron kayong karapatan, lahat tayo may karapatan. Pero ang inyong karapatan ay natatapos kapag inyong sinasapawan, pag inyong sinasagkaan na rin ang karapatan ng iba.
Tandaan ninyo, ha? May karapatan kayo na gumamit ng kalye. Pero wala kayong karapatan na maghari-harian, magsiga-sigaan sa kalye, at wala rin kayong karapatang gumamit ng sasakyang walang rehistro. Malinaw po yan. May karapatan kayong bumili, gumamit, magmaneho, pero ilagay natin sa tama. Balansyado! 5:52. Babalik po tayo. Ako si Henry Uri. Number 1. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin E-trike, hindi natin na-emphasize yun. Yung e-bike, 2 gulong na electric. Yung e-trike, yung 3 gulong. Na either may sidecar sa tagiliran or mayroong yung parang kulong-kulong nga sa likod. Yun ang bawal na. Sige. Edi kayo na may nakapakinig siguro at pwede ninyong i-replay yung interview natin kay Asik Lala Kanilaw para kayo'y mabigyan natin ng mas maliwanagan kayo. Ha? Mas maigi na huyong kayo'y kayo po'y nag-iingat. Tsaka kunin nyo yan, papapilan ninyo yan. Kahirap naman kayo may angkas, kayo may sakay, o kayo mismo. Pag kayo nabangga at wala yung kapapel-papel, wala kayong kalaban-laban, lalo riyan. Balansyado! Kadalasan, ang sabi ng mga abogado, kapag kayo ay sakay sa isang sasakyan na pampubliko man o pribado man, ang may kasong kriminal ay iyong driver. Ang may kasong administratibo at may magbabayad ng danyos, kadalasan yung may-ari ng sasakyan o yung operator. Di bali mahabang paliwanagang legal yan. Basta yun lang, huwag kayong gagamit ng mga sasakyan walang rehistro. Balansyado! Samantala, ito muna tayo. Yung si First Lady raw na Lisa Araneta ay tila may pasaring kay Saldico. RH14 Letner si Soleta. Mistulang nagpatama si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang post sa social media. Ito'y nang ipagmalaki ang kanyang law students sa Iloilo City na patuloy anyang sumisipot sa klase sa kabila ng lindol, bagyo at bogus bomb threats. Ayon sa unang ginang, habang ang iba ay pinipili ang theatrics o drama, tututukan na lang daw niya ang pagtuturo sa mga susunod na henerasyon ng abogado kung paano tunay na gumagana ang batas. Sa usapin kasi anya ng batas, ang katotohanan ang pamantayan at pruweba ang pinag-uusapan. Dagdag pa ni First Lady Lam, handa ang kanyang mga estudyante kapag nagpapakita sa klase. Matatanda ang idinawit ni dating Congressman Zaldico ang unang ginang sa umano'y anomalya sa importasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat. Samantala mga e-bike, ipagbabawal na muli sa mga pangunahing lansangan simula sa December 1. Ito nga ho yung laman kanina ng interview natin kay Asik Lacanilaw na binabanggit niya sina Senator JB at Senator Raffy Tulfo. RH number 28, Raymond at Paz. Raymond! Ngayon pa lamang ay naabisuhan ng lahat ng mga may-ari ng mga electric bike o e-bike na simula sa December 1 ay ipagbabawal na sila sa mga pangunahing lansangan. Ito ang inanunsyo ng mga opisyal ng Department of Transportation sa pagitan ni Acting Secretary Giovanni Lopez at Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw sa Senate Budget Deliberation sa pagitan ng sponsor nito na si Senator JB Ejercito. Ang mga mahuhuli ay automatic ma-impound. Sagot ito sa pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo kung ano ang plano ng LTO sa mga naglipa ng e-bike sa mga lansangan na karamihan ng mga driver ay walang lisensya. Katwiran ni Tulfo, wala itong problema sa mga e-bike kung sa mga subdivisions lamang sila bumibiyahe. Napakadelikado kung hahalo sila sa mga lansangan na dinadaanan ng lahat ng uri ng mga sasakyan. Ilang grupo umano ng mga Tricycle Drivers Association ang dumulog sa kanya at inirereklamo ang mga e-bike na namamasada at inaagawan sila ng hanap buhay. Samantalang ang mga tricycle driver ay kumukuha ng prangkisa, may driver's license at insurance kumpara sa mga e-bike na ang iba ay walang lisensya at walang rehistro. Makikipag-ugnayan ang DOTR sa Department of Interior and Local Government upang lahat ng mga local government ay maabisuhan hinggil sa planong ito ng LTO simula sa December 1. Narito ang bahagi ng DOTR Budget Deliberation. Yun po ang sabi ng LTO from now on. Talagang dapat po, pag nasa main thoroughfare especially, talagang automatic
impound na po nila. Yun. Again, ulitin ko, wala akong problema doon sa e-bike o e-trike. Siguro sa loob ng subdivision, why not? Pero once na humalo ka na doon sa mga regular traffic, meaning sa mga kalsada na nandun yung mga heavy, light, and medium vehicles, dapat wag na silang pumunta doon. So starting December 1, ito'y para malaman ng lahat ng mga e-bike operator o driver o e-trike, whatever you call them, then by December 1, wag na. Tama po. Basta po, main thoroughfares, bawal na po talaga sila. Dahil siguro bibigyan natin ng leeway sa barangay o kaya sa mga subdivisions. Pero sa main thoroughfare ay talagang hindi na sila papayagan. So siguro ang... Ito si RH28 Raymond Atpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat po. Samantala, pag-aalis ng expiration ng load o data allocation, pasado na sa second reading ng Kamara RH12 Milky Rigonan. Okay? Posibleng maalis na ang expiration ng load o data allocation ng mga telco. Inaprobahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang consolidation sa mga panukala na layuning wakasan ang ipinapataw na data cap o limitasyon ng mga Internet Service Providers o ISPs. Ayon kay Representative Miguel Luis Villafuerte ng Camarines Sur, sa pamagitan ng rollover, Internet Data Bill, atasan ng mga telco na payagang i-carry over ang hindi nagagamit o nakukonsumong data allocation ng kanilang mga subscriber. Ibig sabihin, alisin ng expiration period at maaring gamitin ng prepaid at postpaid subscriber ang unused data sa mga susunod na billing cycle o hanggang magamit ito lahat. Hindi naman kasama o sakop ng panukala ang unlimited data plans. Layo ng panukala na maprotektahan ang mga consumer at matiyak na nakuha na masusulit nila ang ibinabayad na serbisyo sa mga telco. Ako si Milky Rigonan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. 6:04 ng gabi. Presidente ng Las Piñas nabigyan ng pangnegosyo sa ilalim daw ng Sustainable Livelihood Program. RH number 27, Noche Cagas. Noche. Kuya Henry, patuloy ang suporta ng pamalaang lungsod ng Las Piñas sa mga Las Piñeros na nagsusumikap magtayo at magpalago ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor April at Vice Mayor Mel Aguilar, nagbibigay ng oportunidad ang programa sa mga residente na paunlarin ang kanilang kabuhayan. Nasa 200 beneficiaries ang nakatanggap ng 15 piso bawat isa. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamalaang lokal ng Las Piñas sa DSWD NCR sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa lungsod at sa City Social Welfare and Development Office sa maayos na implementasyon. Ang SLP payout umano ay nagpapatunay na sa Las Piñas hindi nag-iisa ang bawat pamilya sa pagbangon at pag-unlad. Nasusumikap na maghatid ng mga programang nagbibigay ng tunay na oportunidad at seguridad sa bawat Las Piñero. RH27, Noche Cagas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Sige, mamaya na ho yun na... sige. Oy, congratulations sa amin hong chairman, sa may-ari po ng amin pong kumpanya at siya rin po ang, of course, ay chairman ng Elizalde Group of Company. Yan pong aming chairman si Mr. Fred Elizalde at yung aming presidente na si Boss Junik Dao ay pinarangalan po bilang media icons ng Media Specialist Association of the Philippines o MSAP. Ayan, so mamaya po siguro maibalita yan ng aking partner na si Karen O yung natumutok po doon sa event. Congratulations, Boss Fred and Boss June. We'll be right back. 7:00 o 6:07 ng gabi. This time check is brought to you. Basahin ko lamang po itong siguro na may kayo'y naka-follow din o baka nabasa na rin ninyo ito. Itong isinyer pinasabog ni Congressman Leandro Libiste ng Batangas. Abay, mantakin ho ninyo, ibinulugar po ni Congressman Sandro
na mayroon pa rin ho pala na insertion sa 2026 budget amounting to 497 billion. At ito po ay inilabas niya kaninang umaga, na ang sinasabi po niya, bukod po doon sa insertion ng 2025 budget na 722 billion, meron pa rin pong 497 billion insertion para naman sa 2026. Ito ho'y saksagsagan ng anomalyang iniimbestigahan ng ICI at ng Blue Ribbon Committee ng Senado tungkol sa flood control, ghost project, defective project, so on and so forth. Na ito rin ho ay sa kalagitnaan ng pagsasabi ng Pangulo ng chairman ng Committee on Appropriations po ng Senado at Kongreso na wala na. Maski ng Department of Finance at Budget and Management, ang sinasabi po nila, wala na daw pong insertion sa 2026 budget. Pero dito po sa natuklasan ni Congressman Sandro Libiste, sinasabi po niya na mayroon pang 496.97 billion specific insertion for DPWH. At alam po ninyo, ang sinasabi rito ng ni Congressman Libiste, natuklasan niya na ang ICI, sinabi daw sa kanya ng ICI, Libiste noted that the ICI told him that DPWH did not give them these files or any list of proponents. Kasi yun daw hong data na ito niya ay nakuha ni Libiste. Ito ang sinasabi po niya. Ito daw data na natuklasan niya ay galing sa DPWH database. At yun daw pong DPWH database na yon ay files. Ano po? Ni Undersecretary, sabi niya, he obtained from the office of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ito yung isinasangkot sa flood control anomaly na mayroon database daw si Cabral na hindi ipinakikita sa ICI at ang opisina daw ni Cabral, ang sabi ni Libiste, ay naka-cordoned off. Pero nakakuha si Libiste ng dokumento galing kay Cabral na sa 2026 budget, mantakin ninyo. Hindi pa nga napipirmahan yung 2026 budget Meron daw hong insertion pa rin doon ang DPWH na 496.97 billion. Ito po ay galing pagbubunyag, pagbubulgar ni Congressman Leandro Libiste ng Batangas. At siguro bukas kung pagbibigyan tayo ni Secretary Vince Dizon, makuha naman natin ang kanyang panig, sagot dito po sa bagay na ito. Balansyado! Medyo kwan lang po ito. Medyo siguro maski kayo riyan mababastosan kayo sapagkat kung totoo ito at hindi pa naman natin ginajudge na ito ngay tunay, pagkat isang panig pa ho ang nakukuha natin kay Congressman Libiste lang, yung panig po ni Secretary Vince Dizon ng DPWH kailangan ding mahagilap natin at marinig natin. Pero kung ito na may totoo, na itinago ito pagkatapos na bulgar, ibinoyang po ni Congressman Libiste, talagang nakakabastos po ito sa ating mga taxpayer. Sapagkat isipin ninyo, hindi pa nga ho mawari at ubos maisip natin kung paano ipaliliwanag yung trilyones na flood control funds na nalustay from 2022 to 2025. Akala natin wala na. At sinasabi naman mismo ng Kongreso, di ba? Nabasa ko at napanood ko pa si Congresswoman Swansing. Sinasabi niya, wala na ho, walang insertion, ikang mga ganyan sa 2026 budget. Ano ito?
Congresswoman Swansing, na sinasabi ni Congressman Libiste na ito, na mahigit sa 400 bilyon pa ang naka-insert sa 2026 budget for Department of Public Works and Highways. Balansyado! Samantala, dumako tayo sa mga report mula naman sa... ito na pala. Yung, okay na, ready na ba si Karen? Yung amin pong chairman at saka yung presidente namin ay pinangarangalan po ng Media Specialist Association of the Philippines bilang media icons. Narito ang report ng aking partner na si Karen Oyong. Karen? Kinilala ang malaking ambag ni MBC Media Group o MMG Chairman na Fred J. Elizalde at President Roberto Nicdao Jr. ng Media Specialist Association of the Philippines o MSAP kasabay ng ginanap na MSAP 2025 Summit sa Space at One Ayala sa Makati City simula November 26 hanggang November 27. Sa panayam kay Nicdao matapos siyang gawaran ng pagkilala sa MSAP Media Awards 2025, sinabi nitong ikinatutuwa niyang makonsidera bilang isa sa mga media icons ngayong taon at nangakong mas pag-iibayuhin pa ang pagsisikap upang maging karapat-dapat para sa naturang parangal. I'm very happy that I was considered one of the media icons for this year. So I'm really happy. You know, when you get an award like this, you think you dress on your laurels, no? But an award like this will make you work even harder to prove that you are really deserving of the award. Ayon pa kay Nicdao, batid niya ang kahalagahan ng pagkilala ng hindi lamang isa kundi dalawang ehekutibo galing sa MMG, kung saan na pinarangalan din si Chairman Fred Elizalde, ang founder ng Manila Broadcasting Company. Banggit ni Nicdao, pinapakita lang nito na mahalagang bahagi ng industriya ng Philippine media ang MMG. The fact that two of us from the MBC Media Group, our own chairman and leader, and myself were awarded this adds a lot more meaning to the awards that we receive. No? It just means that our company is a very important component or part of this the Philippine media industry in more ways than one. Nang tanungin kung saan patungo ang ebolusyon ng media sa mga susunod na taon, sagot ni Nicdao na mahirap itong mahulaan dahil sa pabago-bago ng panahon, dala ang pagbabago sa bagong teknolohiya. So difficult to predict, no? I mean, things change so much, especially with all these new technologies, and AI is going to drive a lot of this this development that's happening in our industry. Si Chairman Federico Fred J. Elizalde ang chairman at CEO ng MBC Media Group o MMG. Ngunit bago ito ay pinamunuan niya ang Manila Broadcasting Company na binubuo ng DZRH, ang kauna-unahang AM radio station sa Pilipinas. Mga kilala at sikat na FM radio stations tulad ng Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Radyo Natin at Action Radio. Samantala, si Roberto Nicdao Jr. ang tumatayong president ng MBC Media Group, MBC Resources Incorporated at MBC Marketing and Sales Incorporated. Siya ang vice chairman ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP, chairman ng Advertising Foundation of the Philippines, Freedom Fund for Filipino Journalists at chairman ng Board of Trustees ng St. Scholastica's College, Manila. Siya rin ang founding chairman ng Ad Standards Council at current director ng naturang organisasyon. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Karen. Congratulations po mga boss, Boss Fred and Boss June. Sabi nga ni Katon yung at Kan Jerry wala ba tayo dyan? Salamat po. Congratulations. Thank you, Karen. Doon sa nagtatanong kung sino daw ang nag-insert pa doon sa 2026 budget na mahigit sa 400 bilyon, close to 500 billion. Nakalagay po sa sinasabi ho ni Congressman Libiste ay ito'y insertion para sa proyekto ng mga senador, congressman. Pati daw ho ilang mga cabinet secretaries hanggang undersecretaries ay merong insertions doon ho sa proposed budget.
for 2026. Yan, ha? Para siguro nasagot na natin yon. Sino ikaw ang naging insert? Mga senador, congressman, cabinet secretaries at undersecretaries batay doon sa pagbubunyag po ni Congressman Leandro Lebiste. Sabi kasi ni Congressman Lebiste, hindi sa Tagalog hindi ko ikakayang konsensyahin na hindi isa publiko na natuklasan ko na may ganito pa rin pala eh. At talagang salamat kay Congressman Lebiste. Samantala, dumako na tayo sa mga report mula sa probinsya. High value target timbog sa Mati, Davao Oriental. 3.4 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Balita mula kay Jun Suter ng Action Radio Davao. Jun. Inusasa ng isang high-value target sa illegal na droga sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11, katuwang ang Regional Intelligence Unit 11, Davao Oriental Police Provincial Office at Mati City Police Station kaninang dakong alas 5:05 ng umaga, Nobyembre 27, 2025 sa Purok Sampaguita, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Kinilala ang suspect sa alias na Panda na naresto matapos ibenta sa isang PDEA pusher buyer ang isang maliit na pakiti ng inihina ng shabu na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Nasamsam din mula sa suspect ang 5 pakiti na naglalaman ng nasa 500 grams ng inihina ng shabu na may tinatayang halagang 3.4 milyon kasama ang mark money. Kasalukuyan nakakulong ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jun Suter. Oy, Mayor, si Mayor Bruce ng Laurel. Mayor, magandang hapon sa inyo. May magandang gabi dyan sa Laurel. Si Mayor Lindon Masikat Bruce ng ang makisig at matigas na mayor po ng Laurel dyan sa Batangas. Samantala, senior citizen na gwardiya arestado naman sa bypass operation sa Urdaneta City sa Pangasinan. RH38, Freddy Pajardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Urdaneta City Police Station ang arestadong suspect na isang 60 anyos na lalaki, building guard, may live-in partner at residente ng barangay Labit Proper, Urdaneta City matapos itong maaresto sa bypass operasyong inilatag ng PNP. Batay sa ulat ni Urdaneta City Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Hinan Tipitpitan, nagsagawa ng operasyon ng RPDEU katuwang ang RID Pro 1, PDIG-SOU 1, PIU, PDEU ng Pangasinan PPO at Urdaneta City Police bandang alas 2 ng madaling araw kung saan isang nagpanggap na buyer at nakabili sa suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may street drug price na 13,600 pesos at agad itong inaresto. Nabawi sa suspect ang ginamit ng mark money sa operasyon. Naharap ngayon ito sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarate Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Freddy. Pag-aresto naman sa isang ama sa ikinasang bypass operation sa Samal, Bataan, ikinatuwa ng sariling anak. Dani Gumilang, RH37, Dani. Ikinatawa ng isang anak na dalaga ang pagkakaaresto ng kanyang mismo sariling 46 anyos na ama dahil ito sa pagkakalulong na rin sa illegal na droga sa Barangay Calagiman, Samal, Bataan. Ayon kay Police Major Gary Lupian, ang suspect na kanilang naaresto ay isang tricycle driver na nakumpiska nila ito ng 5.69 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 38,682 pesos at cellphone gamit ito sa transaksyon sa pagbebenta ng droga. Ginagawa umunong pwestuhan ng suspect ang kanilang sariling bahay sa paggamit ng illegal na droga, kaya naman galit na galit ang sariling anak nitong babae na kung sino-sino ang nadadat ng mga lalaki sa bahay nila at nagkalat ang mga drug paraphernalia. Kaya naman nang mahuli kahapon ang kanyang ama ay natuwa pa itong anak at marerehab sa kulungan ang kanyang ama dahil sa kulungan walang droga. Ang suspect ay sinampan ngayong araw nila Police Major Gary Lupian ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Dani. Samantala
Samantala, 138 minero nakaligtas naman sa nangyaring landslide sa Itogon sa Benguet. RH41, Romy Gonzales. Romy. Kinampirma ng Itogon Incident Management Team na 0 casualties ang nangyaring landslide na nangyari. Ganap na alas 11 kaninang tanghali sa Kampan, Akupan, Bilak, Itogon, Benguet. Lahat ng 138 na miners ay nagtatrabaho sa naturang minahan ay matiwasay na accounted for ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagresponde kaagad itong mga rescue team matapos ngang mangyari itong napakalaking landslide sa naturang lugar. Si Mayor Bernard Wacling ay personal na bumisita kanina sa naturang lugar at personal na kinausap itong mga apektadong miners at kinamendahan naman itong mabilis na pagresponde ng mga rescue team. Sinabi niya na lahat dapat ng mga mining communities ay dapat ay pinapanguna ang kaligtasan ng kanilang mga minero. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigan pa ang talagang sanhi ng naturang landslide sa naturang lugar. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Romy. Samantala, yung isang lalaki daw arestado rin sa illegal na droga, halaga na 800,000 na na-recover sa bayan ng Talavera. Yun halaga ng illegal na shabu. Illegal na droga. Si Grace Sonsano. Grace! Arestado kahapon pasado alas 8 ng gabi ang 54 na taong gulang na pinaniniwala ang tulak ng droga. Kinilala ang suspek sa alias na John John, residente ng Barangay Pulong, San Miguel sa Talavera, Nueva Ecija. Nasamsam mula sa pag-iingat ng suspek ang nasa 7 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at may timbang na nasa 110 grams o may street value na nasa 748,000 pesos. Kasama ang isang piraso ng 1,000 piso bilang marked money. Nahuli sa suspek, makaraan na makatanggap ng impormasyon ang pulisya hinggil sa pagbebenta ng droga, kung kaya't agad-agad na nagsagawa ng buy-bust operation. Patuloy naman ang mas matinding mga pag-operate ng PNP pa rin hinggil sa illegal na droga. Ayon sa Regional Command sa pamagitan ni Brigadier General Rogelio Piñones Jr. na tuloy-tuloy ang kampanya dito sa Region 3 laban sa illegal na droga. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace. Samantala, bawal bastos law sinusulong sa Katarman. Si Jane Galet Bantayan. Jane. Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Katarman ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law at tinitamang pagtrato sa mga kababaihan katulad ng gender-based sexual harassment sa kalsada, opisina, paaralan, online at mga pampublikong lugar. Bahagi ito ng 18-day campaign to end violence against women. Ayon sa Katarman Information Office, bilang pakikisa sa kampanya laban sa pag-aabuso sa kababaihan, ginawa naman ang tinatawag na 1 Billion Rising Dance. Bukas sa publiko ang Safe Spaces Exhibit kung saan makikita ang mga prohibited acts. Batay ito sa Public Act 11313 tulad na lamang ng pagmamanyak sa pampublikong transportasyon, malalaswang titig at salitang may sexual na kahulugan, cyberstalking at paulit-ulit na pagpapadala ng bastos na mensahe online, pagpapakalat sa internet ng malalaswang larawan, video o iba pang paninira na walang katotohanan, paggagamit ng mga transphobic at homophobic na salita, mapanglait na puna o komento sa itsura ng isang tao, paghingi ng mga sexual na pabor kapalit ng mataas na marka sa evaluation, sahod, iba pang benepisyo sa trabaho, mas mataas man, kapantay o mas mababa ang katungkulan ng pag-aabuso at iba pang aksyon na nakakababa sa pagkatao ng isang babae. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Samantala sa balita mula sa ibaing dagat, dating presidente ng Peru na nadawit sa korupsyon, hinatulan ng 14 na taong pagkakulong.
Don Carlos. Don. Hinatulan ng 14 na taong pagkakakulong ang dating presidente ng Peru na si Martin Vizcarra na nasangkot sa korupsyon. Ito ang naging desisyon ng korte matapos matuklasan na tumanggap ng kickback si Vizcarra nung nanilbihan siya bilang gobernador sa Southern Moquegua. Batay sa investigasyon, nasa $640,000 ang kabuuang nakuha ni Vizcarra mula sa mga kampanyang nabigyan niya ng proyekto. Kasulungat ito sa kanyang ikinakampanya na labanan ng korupsyon noong tumakbo at nanalo bilang presidente nitong 2018. Si Vizcarra ang pang-apat na presidente sa Peru na nahatulan at makukulong ng mahabang taon dahil sa korupsyon. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Sa sports, DLSU Green Archers pasok na sa Final Four ng UAAP Basketball. Kyle Bulias. Kyle? Nakumpleto na ang mga koponang bubuo sa Final Four ng UAAP Season 88 Men's Basketball. Nakuha ng De La Salle University ang ika-4 at huling pwesto para sa semifinals matapos nilang talunin ng Ateneo de Manila University sa score na 78-72. Nanguna para sa Green Archers si Jacob Cortez na may 20 points. Sinundan nito ni Mike Phillips na may 13 points with 16 rebounds, 4 assists at 2 blocks. Dahil dito makakatapat ng La Salle ang National University na kasalukuyang nasa top spot at may hawak na twice to beat advantage sa semis. Sa elimination round, 2 beses na talo ng Bulldogs ang Archers. Samantala, maghaharap naman ang University of Santo Tomas at ang University of the Philippines na mayroon ding hawak na twice to beat advantage. Ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. Samantala, Lois Andalio at Ronnie Alonte kinasal na. Showbiz News si Josa Cruzat. Josa? Ginulat ni na Loisa Andalio at Ronnie Alonte ang lahat matapos ibinyagan na ikinasal na sila kasabay ng pagdiriwang ng kanilang 9th anniversary bilang magkasintahan. Sa Instagram, ipinost ni Ronnie ang kanilang wedding photos bilang kumpirmasyon ng naging seremonya kung saan ipinakilala niya si Loisa bilang Mrs. Alonte. Kita sa mga larawan ng kanilang outdoor at intimate ceremony na dinaluhan lamang ng mga malalapit na pamilya at kaibigan. Batay na rin yan sa mga kumakalat na TikTok clips. Marami ang nagulat dahil ilang araw pa lamang ang nakalipas mula lang i-anunsyo ng celebrity couple ang kanilang engagement. Matatanda ang nagsimula ang kanilang relasyon noong November 2016 at ngayon makalipas ang 9 na taon, opisyal na mag-asawa sina Loisa at Ronnie. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. At tatawagan na natin, thank you Josa Cruzat, tatawagan na natin si Ma'am Christina Canlas ng Malolos, Bulacan para sa ating Kring Kring Panalo promo. Ma'am Christina, magandang gabi po. Hello po, magandang gabi. Ayan, ako Ma'am Christina, ano ho ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas? Una sa Pilipino? Siyempre ho, DCR8. Ayan, congratulations sa inyo. Nanalo po kayo ng 500 pesos. Huwag niyo pong ibababa at may padadala sa inyo ni Josa ang ating premyo. Salamat, Mrs. Ayan, si Mrs. Christina Canlas. At sumayin nyo na po ang Balansyado. Mga balita sa araw na ito. Ika-27 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Sa ngalan ng aking partner na si Karen Oyong at si Josa Cruzat. Ako po si Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy